Josh! Joshua! Halika muna! Bilisan mo! Oh, bakit ka sumisigaw? Ano nangyari? Mayaman na tayo! Ha? Ano? Nanalo ba tayo sa loto? Tangi, hindi no? Alam mo naman na hindi ako tumataya sa loto eh. Eh paano tayo naging mayaman? Huwag mo sabihin na nanalo ka sa sugal. Hindi rin. Paano nga tayo naging mayaman? Sabihin mo na kasi. May tumawag sa akin kanina. Naalala mo yung matandang dalagang tiyahin na kunikwento ko sa'yo? Oh, eh anong tungkol sa kanya? Sa akin niya ipinamana yung naiwan niyang ari-arian. Ah, talaga? Eh, kung ganun, mayaman na nga talaga tayo. Sa wakas, natupad na ang isa sa pangarap ko. Oh, eh, paano natin makukuha ang mana mo? Eh di syempre, kailangan nating umuwi ng probinsya namin. Binabati kita. Pero mas magandang wala ka munang pagsasabihan sa swerteng dumating sa'yo, ha? Oo naman. Baka mamaya utangan pa ako. O eh, kailan mo babalak umuwi? Eh gusto ko nga sana sa lalong madaling panahon eh. Pero pag-iisipan ko rin muna. Ang kayabangan bunga ng kakulangan sa pagpapakumbaba. Ang pagmamayabang sa mana ay hindi dapat pinagmamalaki dahil hindi to pinaghirapan. Dahil dito nagiging dahilan to ng pagkainis ng iba. At kadalasan ng sobrang taas ng tingin sa sarili. Humahantong sa kapahamakan. Magandang araw, Miss Gwen, at sa mga nakikinig sa inyo sa araw na ito. Tawagin niyo na lamang akong Danica. 40 years old at tubong albay. Pero kasalukuyan nang naninirahan dito sa Maynila. Matagal na po akong nakikinig sa inyong channel. Ito na ang libangan ko at talaga namang nakakawala ng pagod. Hindi na rin kumpleto ang araw ko kapag wala akong napapakinggan na bagong kwento. Naisipan ko pong sumulat para magbahagi ng karanasan ko na may kinalaman sa kababalaghan na nangyari nung umuwi ako sa probinsya namin. Ang pangyayaring yun na nagturo sa akin ng malaking aral sa buhay ko na gusto kong ibahagi sa mga kapwa ko taga-subaybay sa channel nyo. Sana mapili nyo ang aking sulat. Anong mga to? Hindi mo ba nakikita? Mga damit yan. Alam ko na mga damit, pero saan galing? Ano pa nga ba? Eh di binili ko. Alangan naman na hiningi ko lang ang mga yan. Akala ko ba wala kang pera? Eh bakit nakabili ka ng mga bagong damit? Wala nga akong pera. Pero umutang lang ako kay Joy. Sabi ko ibabalik ko na lang kapag nakuha ko na yung mana ko. Akala ko ba ayaw mong may makaalam na ibang tao? Kung hindi ko kasi sasabihin, hindi ako pa uutangin nun. Tsaka hindi naman madaldal yun eh. Ah, okay. Ano nga pala ulam natin? Nag-take out na lang ako ng pagkain natin kanina. Initin mo na lang. Teka, wag mong sabihin hindi ka rin pumasok sa trabaho. Paano ako makakapamili kung pumasok ako sa trabaho? Tsaka wala na rin akong balak pumasok pa, no? Ha? Paano tayo makakapag-ipon yan kung hindi ka napapasok sa trabaho mo? Nakalimutan mo na ba? Mayaman na tayo. Tagapagmana na ako. Hindi ko na kailangang magtrabaho. Huwag ka munang magbilang ng sisiw hanggat hindi pa napipisa ang itlog. Huwag mong sabihin na duda ka na meron akong mamanahin mula sa namayapa akong tiyahin. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang sana na makuha mo muna yon bago tayo magsaya. Huwag kang mag-alala. Sigurado na yun, oh. Ang kailangan lang naman, umuwi tayo para makukuha na natin. Kailan mo na ba talaga balak umuwi? Baka sa 1 linggo na. Sabi kasi ni Aling Paz, meron daw kamag-anak ng tiyahin ko ang gusto akong makita at makausap din. May mana din ba sila makukuha? Siguro. Hindi ko na nilinaw eh. Teka, pinayagan ka na bang mag-leave sa trabaho mo? Hindi pa ako nakakapagpaalam eh. Hoy, kailangan mo nang magpaalam. O kaya naman, huwag ka nang magtrabaho. Ano gagastusin natin kung hindi ako magtatrabaho? Puro ka na lang pag-aalala. Meron na nga tayong pera eh. Kapag nakuha ko na ang mana, magnegosyo na lang tayo. Tayo na ang magiging boss. Baka hindi ka na makatulog kakaisip ha? Excited na kasi ako eh.
Ay, sayang lang. Patay na si inay. Sila naman talaga ang malapit sa isa't isa ng tiyahin kong yun eh. Kaya nga siguro sa'yo pinamana ang ari-arian niya dahil wala na ang inay mo. Oo nga, naisip ko rin yan eh. Ilang beses lang kasi kami nagkita noon. Hindi ko na nga halos matandaan ng itsura niya eh. Isa pa sa pinagtataka ko, bakit inabot pa ng 1 taon pagkatapos niyang mamatay bago sabihin sa'yo na may mamanahin ka sa tiyahin mo? Hindi ko nga rin alam eh. Ang mahalaga sa akin, may mana ako. Ay, ang mabuti pa, iinitin ko na lang yung pagkain na tinake out mo. Kanina pa ako nagugutom eh. Susunod na ako sa'yo. Aayusin ko lang itong mga pinamili ko. 4 na taon pa lang kaming kasal ni Joshua at wala pa kaming anak. Pagtatrabaho kasi ang prioridad naming pareho. Isa akong receptionist at ang asawa ko naman isang bartender. Okay naman ang sahod namin. Pero dahil sa mahal ng mga bilihin, nagpasya kami na wag na munang mag-anak hanggat wala kaming ipon. Sa panahon kasi ngayon, pareho lang kaming praktikal ng asawa ko. Lalo na pareho kaming galing sa mahirap na pamilya. Napangiti na naman ako nang maalala ang manang matatanggap ko. Sinabi ko rin kay Aling Paz na tawagan na lang ako kapag nandun na mga kamag-anak ko na manggagaling din sa ibang lugar. Marami din akong tanong gaya ng sinabi ng asawa ko. Kung bakit kailangan paabutin pa ng 1 taon bago ibigay ang mana ng tiyahin ko. Sumagi sa isip ko na baka yun din ang gusto ng namatay kong tiyahin. Ano ba, Dado? Ang aga-aga mong mangutang dito sa tindahan ko. Lumayas-layas ka nga at baka malasin ako. Sige na naman, Aling Rose. 1 kilong bigas lang. Wala pa nga akong buena mano kaya hindi pa ako pwedeng magpautang. Hindi ka ba nakakaintindi, ha? Bigyan niyo na ho siya, Aling Rose. At ako na ang magbabayad. Totoo ba yan, Danica? May sakit ka ba ngayon? Wala po. Kanina ko pa kasi naririnig ang usapan niyo at naririndi na ako eh. Kaya sige na, bigyan niyo na si Mang Dado ng mga kailangan niya. At ako na ang bahalang magbayad. Sigurado ka ba? Oo, sabi. Ano, ayos ba, Mang Dado? Salamat sa iyo, Danica. Aling Rose, bigyan mo na ako. Tsaka dagdagan mo na rin ng sardinas sa 3 itlog. Parang may kakaiba sa iyo ngayon, Danica. May kakaiba talagang mangyayari sa akin. Sa mga susunod na araw, tatawagin niyo na akong ma'am, senyora, o di kaya madam. Ano bang tinira mo, Danica? Ang lakas kasi ng tama mo eh. Gusto niyo bang bawiin ko ang mga kinuha niyo? Biro lang yun, Danica. Sige, uwi na ako. Baka magbago pa ang isip mo eh. Salamat ulit dito ah. Ilista niyo po muna at ako na ang bahala sa pagbabayad. Tuluyan na nga akong hindi pumasok sa trabaho. Tinatawagan nga ako ng mga kasamahan ko pero ang sabi ko lang sa kanila, hindi na ako bagay na magtrabaho bilang receptionist. Dapat sa akin, guest na lang. Takang-taka naman sila sa inaasal ko at meron pa nagtatanong kung nauntog daw ba ang ulo ko. Kung naaksidente daw ba ako habang pauwi. Tinatawanan ko lang silang lahat. Gustong-gusto ko na nga ipagtapat sa kanila ang swerteng dumating sa akin pero pinipigilan ko lang ang sarili ko. Gusto ko na lang silang sorpresahin kapag pinuntahan ko sila sa trabaho habang sakay ng isang bagong kotse. Nung umuwi si Joshua nung hapon, hindi maipinta ang mukha niya. Naisip ko na baka pagod lang sa trabaho. Inalok ko pa siya ng maiinom pero hindi niya ako pinansin. Nagtataka naman ako sa inaasal niya. Ano ba ang problema mo at hindi maipintay ang mukha mo pagdating? Paano kasi? Napagalitan ako ng boss ko kanina dahil tawag ng tawag si nanay habang may ginagawa ako. Ikaw naman kasi, hindi mo iniiwan ang cellphone mo sa locker mo. Nawala nga sa isip ko kanina dahil sa pagmamadali ko. Bakit daw tumatawag ang nanay mo sa'yo? Nagtanong ka pa talaga, ikaw nga ang dahilan. Ha? Bakit ako? Nandito lang naman ako sa bahay buong araw ah. Bakit kailangan mong pangakuan sina inay at ang kapatid ko na bibigyan sila ng kotse?
Yun ba? Totoo naman ang sinasabi ko eh. Kasama yun sa plano ko para lalong mainggit ang hipag mo sa atin. Kung ang dahilan mo lang para inggitin at inisin ang hipag ko, huwag mo na lang ituloy ang plano mo. Bakit naman? Makakatulong yun sa nanay mo. Di ba, nagrereklamo siya na laging sumasakit ang paa niya sa layo ng nilalakad. Baka pagmulan pa yan ng gulo sa pamilya ko eh. Sigurado naman na hindi mo pasasakayin ng hipag ko. Alangan naman na nakasakay ang asawa at mga anak niya, tapos siya hindi. Problema na niya yun kung saan siya sasakay, no? At saka pwede ba, Danica? Tama na muna yung pagyayabang mo. Wala pa naman kasi yung mana na sinasabi mo eh. Anong wala pa? Pag uwi natin sa probinsya, makukuha ko na. Magiging mayaman na tayo. Para tuloy ako natatakot na magbabago ka kapag nakuha mo na ang mana mo. Ngayon pa nga lang eh, unti-unti nang nag-iiba ugali mo. Nagiging mayabang ka na. Masama ba, ha? Hindi ko naman ninakaw ang mamanahin ko, Kusa yung ibinigay sa akin. Ayoko kasi na ganyan ka. Ang gusto ko, yung maging mapagkumbaba ka pa rin. Pakiramdam ko kasi ngayon, lagi tayong tatangay ng hangin eh. Grabe ka naman. Mahangin na ba ang tingin mo sa akin? Masaya lang naman ako eh. Kahit sino ang mapupunta sa lugar ko, ganito rin ang mararamdaman. Naiintindihan naman kita na halo ang nararamdaman mo ngayon. Pero sana, kontrolin mo yung ginagawa mo. Baka mamaya, yan pa ang maging dahilan ng pagkapahamak mo. Oo nga no. Baka mamaya, tambangan na lang ako sa labas dahil akala may dala akong malaking halaga. Kaya nga, di ba? Kaya please lang, itiko mo muna yung bibig mo. Oo, sige. Hindi na ako magkikwento kahit kanino. Siya nga pala, nakapagpaalam ka na ba sa trabaho mo? Oo, pinayagan naman ako pero ilang araw lang. Okay na yun. Kesa naman babiyahe akong mag-isa pa uwi sa probinsya. Kahit nangako na ako kay Joshua, hindi ko pa rin mapigilan ng sarili ko na magkwento sa mga malalapit kong kaibigan. Kahit nung magtanong ang nanay ng asawa ko sa akin, hindi ko na napigilang magkwento. Na may mana nga akong matatanggap mula sa tiyahing kong namatay. Kitang-kita naman ang pag-iirap sa akin ng bilas ko. Bago kasi ang pag-alis namin, dumalaw muna kami sa biyanan ko. Nagkataon namang nandun ang hipag ni Joshua. Halata sa kanya ang matinding inggit. Hindi na yata nakatiis kaya nagpaalam muna na lalabas. Hindi ko lang nagustuhan ang huli niyang sinabi na malakas ang hangin sa loob ng bahay. Kahit mainit naman dahil electric fan lang ang gumagana. Nung gabi, hindi ako makatulog. Pabiling-biling ako sa higaan habang kanina pa mahimbing ang tulog ni Joshua. Kinakabahan din ako sa maaabutan ko sa probinsya. Huling uwi ko yata doon may 10 taon nang nakakalipas. Kaya malaking palaisipan din sa akin kung bakit sa akin iniwan ang ari-arian ni Chang. Pinilit ko na lang matulog dahil madaling araw ang alis namin. Kalahating oras pa daw bago umalis yung bus. Gusto mo bang kumain muna? Okay na sa akin tong kape. Mamaya na lang siguro. Alam ko, kinakabahan ka sa daratnan natin sa inyo. Hindi ko maiwasan eh. Normal lang naman yan eh. Dahil matagal ka nang hindi nakakauwi sa inyo. Tapos ngayon uuwi ka para kunin ang mana mo. Hindi na nga ako nakatiis na hindi tanungin si Aling Paz. Pero sabi niya, pagdating na lang daw doon, saka ko malalaman. Nandun na kaya ang iba niyong kamag-anak? Ang hinihintay lang naman na dumating, ang nakatatandang kapatid ng tiyahin ko eh. Sana naman walang maging problema para makauwi na agad tayo. May trabaho pang naghihintay sa akin eh. Sinabi ko naman kasi sa'yo na pwede ka namang umalis na sa trabaho mo eh. Magnegosyo ka na lang. Bibigyan kita ng puhunan. Huwag na muna natin yung pag-usapan habang wala pa sa iyo ang mana mo. Kapag nagsasalita ka ng ganyan, pakiramdam ko, hindi ka naniniwala na may mamanahin ako eh. Hindi naman sa ganun. Pauwi na nga tayo dun oh. Para na rin nasa kamay ko ang pera. Sinabi ba ng kausap mo na pera ang matatanggap mo? Sigurado na yung pera. Mana nga eh. Hindi mo muna nilinaw eh. Tapos nauna pa ang kwento mo. Alam mo, kung puro na lang negatibo ang maririnig ko sa'yo, sana pala hindi ka na sumama. Ikaw naman tong mapilit na sumama ako sa iyo eh.
Sabihin mo nga sa akin, Joshua. Nag-aalala ka ba na baka magbago ang pakikitungo ko sa'yo oras na marami na akong pera? Alam ko naman na hindi ka magbabago sa akin. May tiwala naman ako sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, pera natin ang mamanahin ko. Hindi ko naman yun susuluhin. Ay tara na nga sa bus. Nagtatawag na ang konduktor. 12 oras din ang tagal ng biyahe namin at inaantok na rin ako kaya naisipan ko na lang matulog. Kinuha ko ang maliit na unan ko at saka yun nilagay sa likod ng ulo ko. Bago ko ipinikit ang mga mata ko, sinulyapan ko pa si Joshua na abala sa pagsa-cellphone. Ilang beses din nag-stop over ang bus pero isang beses lang din akong bumaba para mag-CR. Wala rin akong ganang kumain dahil mas nangingibabaw kasi ang antok ko. Malapit na kami sa terminal nang gisingin ako ni Joshua para sabihin na kumain muna ako kahit konti. Yung nabili lang niyang sandwich sa umakyat na vendor ang kinain ko kanina. Sabi nung konduktor kanina, malapit na tayo sa terminal. Pamilyar na nga ako sa dinadaanan natin. Mabuti nakatulog ka na maayos. Ako kasi pagising-gising eh. Hindi talaga ako sanay sa ganito kalayong biyahe. Siguradong madilim na tayo makakarating sa bahay ng tiyahin ko. Alam na ba ni Aling Paz ang pagdating natin? Oo, inaasahan na niya tayo. Excited na ako na makita ang bulkang mayon. Mabuti naman. Nakitaan din kita ng excitement sa pag-uwi natin. Alam mo naman na ito ang unang beses na makakarating ako sa probinsya niyo. Nung wala pa tayo dito, mas nangingibabaw ang excitement sa akin. Ngayon naman, mas nangingibabaw ang kaba sa dibdib ko. Huwag kang kabahan. Nandito naman ako lagi sa tabi mo eh. Hindi kita pababayaan. Ngayon, alam mo na kung bakit gusto kitang kasama. Baka kasi mga palang ako pag uwi sa bahay ng tiyahin ko eh. Hinawakan pa ni Joshua ang kamay kong nanlalamig at marahang pinisil. Huminga naman ako ng malalim para mabawasan ang kabang nararamdaman. Paghinto ng bus sa terminal, pinauna muna namin ng ibang pasahero bago kami bumaba. Ilang sandali rin muna namin pinagmasdan ng mayon. Namamangha naman si Joshua habang pinagmamasdan yon. Ilang sandali pa sumakay na rin kami. Van ang pinili namin para maging komportable kami sa biyahe. Nararamdaman ko na rin kasi ang pangangalay ng likod dahil sa mahabang oras ng pagkakaupo sa bus. Mahigit kalahating oras din ang biyahe namin bago bumaba sa isang kanto. Walang nakapilang tricycle. Dapat pala, sa bahay na lang tayo bumaba. Doon kasi sa pagkakatanda ko, laging maraming tricycle eh. Dito kasi, bihira lang ang bumabiyahe palabas at papasok. Maghintay na lang tayo. Baka may dumating na rin. Oo nga, habang naghihintay tayo, i-chat ko lang si Aling Paz. Mabuti pa nga. Para kung sakaling wala pa ring masakyan, masundo niya tayo dito. Ang laki na ng pinagbago ng lugar na ito. Naalala ko, yung kabilang yun pala yun oh. Ngayon, mga bahay na ang nakatayo doon. Sabi mo nga huling uwi mo, 10 taon na nakakalipas. Tapos sa Maynila ka na tumira. Nanay mo na lang ang nakakauwi rito. May nakakakilala pa kaya sa akin? Mayroon pa naman siguro. Oh, ayan na pala tricycle eh. Makakasakay na rin tayo. Sa likod ng tricycle namin sinakay ang mga gamit namin. Nang sabihin ko sa matandang driver kung saan kami bababa, hindi may kakaila sa itsura nito ang pagkagulat. Inulit pa nito ang tanong. Dinagdag ko pa na kamag-anak ako ng may-ari ng bahay. Nasa 15 minutes din ang tinakbo ng tricycle. Sementado na ang daan ngayon. Hindi na lubak-lubak gaya ng natatandaan ko noon. Sa tapat ng malaking gate nakatayo doon ng isang matandang babae. Agad niya kami nilapitan at kinuha pa ang ilang gamit. Nagpakilala siyang si Aling Paz. Nagkita na po ba tayo noon, Aling Paz? Hindi ko na kasi matandaan eh. Iha. Ang nanay mo lang ang nakakakilala sa akin. Kapag dumadalaw naman kasi dito ang inay mo, hindi ka na nakakasama. Oo nga, sa bahay lang ni na Lola ako nakakarating noon. Nawala na ngayon.
Ay sigurado, nababanggit lang ako sa iyo ng inay mo. Aling Paz, ano po ang ikinamatay ni Tia Feli? Matagal lang may sakit na kanser ang tiyahin mo. Alam yun ng nanay mo. Kaya siguro parating bumabalik-balik dito si inay para dalawin si Chang. Nung mamatay nga ang inay mo, may 2 taon nang nakakalipas. Gustong pumunta ng tiyahin mo pero hindi na siya pinayagan ng doktor niya. Mahinang-mahina na kasi siya noon eh. Wala naman po kasing nababanggit si inay na may sakit ang pinsan niya Sobrang lungkot nga noon ng tiyahin mo nang malaman ng pagkakaaksidente ng nanay mo. Buong akala niya kasi siya ang mauunang mamatay. Puno talaga ng sorpresa ang buhay. Oo nga po, kung sino pa ang walang sakit, nauna pang mamaalam. Inaasahan nga ng tiya mo na nanay mo ang mag-aasikaso ng burol niya. Aling Paz, bakit po pagkatapos pa ng 1 taon ninyo ako kinontak? Yun kasi ang bili ng tiyahin mo. Kahit sa nag-iisa niyang kapatid, ayaw niyang ipaalam na may sakit siya at malapit ng mamatay. May kapatid naman po pala siya. Bakit sa akin niya iniwan ng ari-arian niya? Hindi sila magkasundo ng kapatid niya mula pa noon. Sa pagkakaalam ko hindi na nila tinuturing na kapatid ang isa't isa. Nasa na po siya? Nandito siya nung nakaraan kasama ang pamilya pero umalis din. Hindi daw nila kayang tumira sa bahay na ito. Siguro, naaalala nilang tiyahin mo. Hindi po kaya questionin nila kung bakit sa akin iniwan ng ari-arian ni Chang? Kaya nga kita kinontak dahil nalaman na nila na sa iyo nga iniwan ang bahay na ito kasama ang lupa. Sa akin ito iniwan? Totoo nga talaga na mayaman na ako. Magkano naman po ang iniwan na pera ng tiyahin ko? Hindi ko alam kung may pera pang naiwan ng tiyang mo dahil malaki na rin ang naubos sa pagpapagamot niya. Ang mabuti pa, hintayin mo na lang ang abogado at siyang magpapaliwanag. Yun lang kasi ang alam ko. Sige po. Sa kanya ko na lang itatanong kung may pera bang naiwan para sa akin. Nang mapag-isa na lang ako, hindi ko na naitago ang nararamdaman kong pagkadismaya sa nalaman. Mas gusto ko kasing pera sana. Nangiikot ko ang paningin ko sa lumang bahay na halos wala namang gamit. Lalo akong nanlumo. Sino naman kaya ang titira sa lumang bahay na ito? Kahit pa sabihing sementado na ang daan sa pagkakaalam ko, nasa 1 oras din ng layo ng palengke at malalayo din sa mga pasyalan. Pinuntahan ko na lang si Joshua sa magiging kwarto namin. Kalalabas lang niya ng banyo at nagpupunas ng buhok. Pabagsak naman ako naupo sa kama at saka bumuntong hininga. Oh, ano nangyari sa pag-uusap niyo ni Aling Paz? Sabi ni Aling Paz, hindi daw niya alam kung may pera pa. Dahil malaki ang nagasto sa pagpapagamot ni Chang. Itong bahay at lupa lang ang ipinamana sa akin. Kaya ba dismayado ka? Oo, dahil inaasahan ko na maraming perang mamanahin ko. Aanhin ko naman ang lumang bahay na ito. Maganda naman ang bahay kahit sinauna ang yari. Tsaka, ayoko naman tumira dito. Kung gusto mo ng pera, pwede mo namang ibenta ang minana mo Ay, oo nga no. Bakit pa hindi ko agad naisip yan? Kailan mo ba makakausap ang abogado ng tiyahin mo? Itanong mo sa kanya kung talagang walang perang naiwan at kung pwedeng ibenta na lang ang mana mo. Magiging masaya pa rin naman pala ako dahil pwede pa akong magkapera. Wala kayang maghahabol kung sakali? Meron nga kamo, ang nag-iisang kapatid ng tiyahin ko. Kung may naiwan na last will ang tiyahin mo at malinaw naman na ikaw ang ginawa niyang tagapagmana, wala na siyang habol. Yun nga lang, baka hindi tanggapin at maghabol pa rin. Ang gulo nga lang nun. Di hindi ko isusuko sa kanya ang mana ko, kahit magkamatayan pa kami. Ngayong nandito ka na, baka bukas o sa makalawa puntahan ka nila dito. Di mabuti, para maipakilala ko naman ang sarili ko sa kanila. Paalala lang huwag kang masyadong mayabang sa harapan nila. Ayan ka na naman
Walang masama kung magyayabang ako. Dahil meron naman akong ipagyayabang, no? Bahala ka na nga kung paano mo sila harapin. Magkano kaya maibebenta ang bahay na ito kasama ng lupa? Wala akong alam sa mga ganyang bagay. Iniisip ko na kung ilang sasakyan ang mabibili ko. Yung bahay natin, ha? Palalakihin ko yon. Lalagyan ko ng taas at garahe na rin. Tingnan natin kung hindi lumuwa ang mata ng mga inggitera sa atin. Wala pa nga iniisip mo na agad ang pagyayabang sa lugar natin. Kahit dun pa rin tayo, kasama na yun sa plano ko. Mas okay kung simple ka pa rin at hindi magbabago. Para din sa iyo ang sinasabi ko, para hindi ka rin kainisan ng mga tao. Wala akong pakialam kung kainisan nila ako. Basta ako, mayaman na. Naiiling na lang ang asawa ko sa akin. Ako naman binuo na sa isip ko kung ano pa ang mga gagawin ko. Nakaplano na rin ang gagawin kong panlilibre sa mga kaibigan ko sa mamahaling restaurant at kung saan kami gigimik. Sigurado akong kakainggitan ako ng mga katrabaho ko dati at mga kaibigan. Kinabukasan, nakausap ko ang abogado ni Tia Feli. Hindi ko na masyado inintindi ang iba pa niyang sinasabi. Nakafocus lang ako sa sinasabi niya na may konting halaga pa ring natira sa bangko. Nang banggitin nga niya ang halaga, namilog ang mga mata ko. Hindi na masama para magbuhay marangya sa sandaling panahon. Binanggit ko rin sa kanya na gusto kong ibenta ang bahay at lupa na minana ko. Dahil hindi rin naman ako titira dito. Wala naman daw problema yon. Ilang sandali lang nagpaalam na rin ito. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Iha? Opo, ayoko rin naman kasing tumira dito eh. Kung wala naman titira, baka pamahayan lang ang bahay na ito ng mga multo. Ay oo nga, hindi na rin kasi ako mamamalagi dito. Siya nga po pala, kapag naibenta na ho ba to, saan po kayo titira? May bahay ba kayo? May bahay kami malapit dito. Meron naman po pala kayong bahay. Sana ho, maibenta ko ito ng mahal. Sa pagkakaalam ko, mahal na rin ang bentahan ng bahay at lupa dito sa atin. Sayang, hindi ko mapapasalamatan si Chang sa ginawa niyang pagpapamana sa akin ng ari-arian niya. Pwede ka naman magpasalamat sa ibang paraan. Sa paanong paraan po? Pwede mo namang itulong ang iba mong nakuha sa mga nangangailangan ng tulong. Ganon kasi ang ginagawa ng tiyahin mo nung malakas pa siya. Pasensya na po kayo, Aling Paz, ha? Hindi ako mahilig sa kawang gawa eh. Tsaka sabi niyo nga, nung malakas pa ang tiyahin ko, meron na siyang mga natulungan. Sapat na siguro na nakatulong ang pera niya sa ibang tao. Akin na naman ito eh. Kaya nasa akin na kung sino ang tutulungan ko. Oo naman, Iha. May tao yata sa labas. Teka lang ha, titignan ko. Nasundan ko na lang ng tingin si Aling Paz. Hindi ko maiwasang mainis sa matandang katiwala sa sinabi niya. Masyado naman niya akong pinangungunahan. Tumingin ako sa orasan sa dingding. Pasado 10:00 na, wala pa rin si Joshua. Nagpaalam siya kanina na maglilibot lang sa paligid. Kapag maya-maya wala pa siya, susundan ko na lang siya. Ilang sandali lang bumalik na rin si Aling Paz. Sa likod niya may nakasunod na matandang lalaki. Mukhang masungit dahil sa lubong ang makakapal na kilay. Ikaw palang anak ni Ani. Sa iyo iniwan ng kapatid ko ang ari-arian niya. Ako nga po. Kumusta po kayo? Hindi mabuti dahil sa nalaman ko. Nakausap ko na po ang abogado ni Chang. Kung meron ho kayong katanungan, sa kanya na lang kayo makipag-usap. Sa tingin mo kaya hindi pa kami nag-usap? Nag-usap na po pala kayo eh. Ano pa po ba ang kailangan ninyo sa akin? Ibigay mo sa akin ang ari-arian ng kapatid ko. Ako ang masigit na may karapatan sa mga yon. Sigurado ako, sinamantala lang ng nanay mo karamdaman ng kapatid ko para kumbinsin siya na ipamana sa iyong kayamanan nito. Konting respeto naman po.
Patay na ang nanay ko at mas nauna pa nga siya sa kapatid ninyo. Paano niya makukumbinsi ang kapatid niyo? Alam ko na lagi siyang dumadalaw dito. Hindi lamang niya siguro inaasahan na siyang mauna. Pero sigurado ko na nilalaso niya ang isip ng kapatid ko para sa inyo iwan ang ari-arian niya. Kung totoo man po yan, wala na tayong magagawa. Kung meron kang kahihiyan, isasauli mong hindi sa'yo. Hindi ko po ito ninakaw o hiningi. Kusa itong ibinigay sa akin. Matigas ka rin ha? Kahit ano pa ang sabihin at gawin ninyo, hindi ko ibibigay ang mana ko. Hindi kita titigilan, tandaan mo. Wala kang karapatan sa yaman ng kapatid ko. Manoy Antonio, ay nakikiusap po ako sa inyo. Umalis na kayo. Huwag na kayo manggulo dito. Isa ka papas? Mas kinakampihan mo pang babaeng to? Kesa sa akin na matagal mo nang kilala? Hinayaan mo si Feli na magdesisyon mag-isa. Hindi mo man lamang siya pinigilan. Wala akong kinakampihan. Nasa matinuding pag-iisip nun si Manay nang magdesisyon siyang iwan ang mga ari-arian niya kay Danica. Malaki sigurong iniwan sa'yo ng kapatid ko. Kaya gano'n na lang ang pagtatanggol mo sa babaeng ito. Tumatanaw lang ako ng utang na loob sa kapatid mo dahil siyang nagpaaral sa dalawa kong anak. Narinig niyo naman siguro ang sinabi ni Aling Pas. Wala pong pilitan na nangyari. Kusa pong napunta sa akin ang mana ko. Hindi pa rin ako kumbinsido. Lahat gagawin ko para makuha ko ang para sa akin. Salamat naman at umalis na siya. Huwag mo na lang siyang pansinin. Desperado na kasi siya. Malaki siguro ang kasalanan niya kay Chang, kaya hindi sa kanya iniwan ng mga ari-arian. Ganun na nga. Sa ibang araw sasabihin ko sa'yong tungkol sa naging alitan nilang magkapatid para mas maunawaan mo. May ilang araw pa naman kami ni Joshua bago umuwi. Kaya maikukwento pa ni Aling Pas ang tungkol sa magkapatid at sa naging alitan ng mga yon. Interesado rin naman ako malaman ang tungkol doon. Nang maalala ko ang asawa ko, nagpaalam ako sa katiwala na susundan ko lang muna ito sa labas. Pero hindi pa naman ako nakakalabas ng gate, dumating na rin ito. Pawisan ito dahil siguro sa pagtakbo. Pumasok muna kami sa kwarto namin at doon ko sinabi ang nangyari kanina. Kahit siya nagulat na ganun kadesidido ang tsuhing kong yon na noon ko lang nakita. Mag-aaksaya lang siya ng oras at pera kung maghahabol pa siya. Legal naman na pinamana sa iyo ang ari-arian ng kapatid niya. Kaya nga kung makikita mo sana ang itsura niya kanina, parang hindi papahuli ng buhay. Kung nandito ako kanina, baka masagot ko rin siya. Naisip ko tuloy, total, nasa iyo na rin naman ang pera. Huwag na lang kaya nating tapusin ng ilang araw na pagtigil natin dito. Diba, ibebenta ko pa nga itong bahay. Hindi naman agad ito mabebenta Pwede ka naman tawagan ni Aling Pas o di kaya nung abogado kapag may bayar na. Sa bagay nga. Tsaka nagbanta talaga yung tsuhin ko Hindi natin alam kung ano ang kayang gawin ng tsuhin mo. Kapag may masama siyang balak, wala tayong laban sa kanya. Walang tutulong sa atin dito. Mamaya, kakausapin ko na si Aling Pas dun sa balak nating pag-alis. Nangihinayang din ako na uuwi agad tayo. Ang ganda pa naman ng lugar na to. Pero ikaw kasi ang inaalala ko May pagkakataon pa naman. Pwede pa rin tayong bumalik dito. Oo nga. Baka sa pagkakataong yun, wala na ang tsuhin mo na manggugulo sa atin. Nakapahinga ka na rin naman Maligo ka na muna. Lalabas lang ako para kausapin si Aling Pas. Paglabas ko ng kwarto namin, hinanap ko agad si Aling Pas. Una ko siyang pinuntahan sa kusina pero wala siya doon. Sa malapit sa kwarto ng namatay kong tiyahin ko siya nakita. Nasa harapan siya ng altar at nagsisindi ng kandila sa tapat ng picture ni Chang. Nang lumapit ako, bahagya siyang lumingon sa akin. Hindi ko pala nabanggit sa'yo ngayon ang kaarawan ng Tia Feli mo. Kahit may 1 taon nang namatay ang tiyahin ko, nakikita ko pa rin ang kalungkutan ninyo sa pagkawala niya. Siguro malapit po kayo sa isa't isa. Mabait kasi siya sa akin. Tsaka dahil sa kanya, nakapagtapos sa mga anak ko hanggang kolehiyo. Maaga kasi akong nabiyuda kaya wala akong katuwang sa paghahanap buhay. Siguro, ang dami niya ring natulungan.
Oo, nung malakas pa siya. Ay kahit ang kapatid niya, ilang beses niyang natulungan yun pero masama pa rin ang iginanti sa kanya. Ano po ang ginawa ni Tio Antonio sa kapatid niya? Ay, sugarol kasi siya. Hindi alam ni Manay na pinagnanakawan na pala siya ng kapatid niya. At may ilan siyang negosyo noon na nalugi dahil dito. Ilang beses niya itong pinatawad. Pero sumobra na ng pagtangkaan siyang patayin para lang makuha ang mga pag-aari niya. Yun ang dahilan kung bakit itinakwil niya ang kapatid. Grabe naman yun. Kahit ako, ganun din ang gagawin ko. Baka nga ipakulong ko pa siya eh. Kaya nga ang pagkakasakit niya, kaming 4 lang ang nakakaalam. Naiintindihan ko na po kung bakit inabot pa ng 1 taon bago niyo ako tinawagan. Malakas talagang pakiramdam ni Manoy na wala na ang kapatid niya kahit nasa malayo siya. Sigurado na kamag-anak din ang nagsabi sa kanya. Hindi na mahalaga yon. Nakuha mo naman na ang mana. Kaya po pala hinahanap ko kayo, para sabihin na hindi na kami magtatagal. Nag-aalala kasi ang asawa ko na baka guluhin kami ng tiyuhin ko dito eh. Akala ko ba'y balak mong ibenta itong bahay? Pwede naman po akong tawagan ng abogado ni Chang o di kaya kayo. Kapag naibenta itong bahay, huwag kayong mag-alala. Bibigyan kita ng pera para hindi na kayo mamasukan na kasambahay. Kung yan ang pasya ninyong mag-asawa, di ko na kayo pipigilan pa. Nag-aalala rin kasi ako kapag bumalik dito si Manoy Antonio. Bukas ng madaling araw po kami aalis. Baka meron kayong kakilala na pwedeng maghatid sa amin hanggang sa terminal. May kakilala ko. Kakausapin ko siya na ihatid kayo. Salamat po, Aling Paz. Magkikita pa naman tayo. Kinabukasan ng madaling araw, umalis na kami ni Joshua. Nakahinga lang ako ng maluwag nung nasa bus na kami at umaandar na yon. Napangiti na rin ako dahil pakiramdam ko na isahan ko ang tiyuhin ko. Alam ko namang hindi ibibigay ni Aling Paz ang address ko kaya hindi niya ako masusundan. Naglalaro na sa isipan ko kung ano ang gagawin ko sa perang nakuha ko. Si Aling Paz naman kasalukuyang naglilinis nang biglang dumating si Tio Antonio. Tuloy-tuloy lang itong pumasok kaya nagulat ang matandang babae. Hinahanap ako nito pero wala siyang kaalam-alam na nasa bus na kami. Nang malaman nga niyang nakaalis na kami, galit na hinatak niya ang braso ng katiwala. Wala ka na rin namang magagawa. Malayo na sila at hindi mo na masusundan. Kaya nakikiusap ako. Bitiwan mo na ako. Wala ka talagang kwenta. May pera ka naman. Bakit kailangan mong pag-interesan ang mana ni Danica? Maghahabol ba ako kung may pera ako, ha? Nasaan ang perang nakuha mo kay Manay? Wala ka nang pakialam doon. Sigurado na pinatalo mo na naman sa sugal. Bueno ngayon sa'yo. Kung maaga ko lang sanang nalaman na may sakit si Feli, di sana napuntahan ko siya kagad. Hindi sana siya napaikot ni Ani. Hindi siya napaikot ni Ani. Noon pa, malapit na sila sa isa't isa. Tama na nga. Ibigay mo na lamang sa akin ang address ng babae yon. Hindi ko alam kung anong address niya. Huwag ka na nga magsinungaling sa akin. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Sa cellphone ko lang siya nakakausap noon. Di yun ang ibigay mo sa akin. Tigilan mo na lang kasi si Danica. Wala ka rin namang magagawa pa. Akin kasi dapat ito eh. Ba't kailangan niyang ibigay sa babaeng yon? Hindi ko masasagot ang tanong mo. Alam mo namang wala akong karapatang tanungin siya. Ibigay mo na lang sa akin ang numero niya sa ayaw at sa gusto mo. Walang nagawa si Aling Paz kundi ibigay ang hinihingi nito sa kanya. Bago naman kami umalis, binalaan na niya ako sa pwedeng mangyari at handa naman ako. Basta wag lang niya matuntun ang bahay namin. Pagkatapos ng mahabang oras na biyahe, nakauwi na rin kami sa bahay. Kahit sandali lang kaming nawala, na-miss ko pa rin ang bahay namin. Niyakap ko agad ang unan ko at inamoy yun. Sa totoo lang, nahilo ako sa biyahe natin. Mas matagal pa ang biyahe natin sa bus kaysa sa pagtigil natin sa bahay ng tiyahin mo.
Ikaw naman ang may gusto na umalis na tayo agad dun eh. Oo nga, dahil nag-aalala ako sa pwedeng gawin ng tiyuhin mo sa atin. Nanghihinayang din nga ako eh, na hindi ko nakita ang mga kamag-anak namin. Ay, siya nga pala, nag-chat si Aling Paz. Hiningi daw ng tiyuhin ko ang number ko. I-block mo na lang. Ginawa ko na kanina sa bus. Alam ko kasi na siya yung tumatawag eh. E di tahimik na ang buhay natin. Maiba ako. Ano ang plano mo ngayon? Bala kong bumili ng sasakyan. Di ba pangarap natin yun? Baka maubos agad ang pera mo. E di kahit second hand lang. Ikaw ang bahala. Pera mo naman yan eh. Pera natin to, no? Ano ka ba? Kung ano man ang plano mo, nandito lang ako para suportahan ka. Alam ko naman yun eh. Pwede ka na palang tumigil sa trabaho mo at magnegosyo ka na lang. Saka na lang kapag naibenta mo na yung bahay at lupa sa probinsya nyo. Baka kapusing ka na kung ibibigay mo pa sa akin. O sige. Alam ko naman na nagtitiis ka lang sa trabaho mo eh. Sandali na lang at makakaalis ka na rin doon. Oo naman. Magpahinga na muna tayo. Nahihilo talaga ako. Mauna ka na. May tatawagan lang ako. Lumabas muna ako sa kwarto namin at naupo sa sofa bago tinawagan si Aling Paz. Agad naman itong sinagot ang tawag ko. Nakauwi na ba kayo? Opo, nandito na kami sa bahay. Bumalik pa ba dyan si Chong? Ay noong umaga lang. Nandito na ulit ako sa bahay namin. Pupunta lang ako sa bahay ng tiyahin mo kapag maglilinis. Sana po mabili na ang bahay. Ay sana nga. Tsaka tutulong din naman ng abogado ng tiyahin mo. Yung pangako ko po sa inyo, hindi ko nakakalimutan. Kung bukal sa kalooban mo, buong puso kong tatanggapin. Sa hirap ng buhay ngayon, mahirap tanggihan ang grasya. Sinabi niyo pa po. Kaya tulungan niyo ako na magdasal ha, para makahanap na ng buyer, para mabenta na ang bahay na yan. Oo naman, Iha. Paano po, Aling Paz? Yun lang naman ang sasabihin ko eh. Tawagan niyo na lang ako kapag meron na kayong balita. Nang matapos kami mag-usap, meron ulit akong tinawagan na kaibigan. Isa siyang ahente ng mga sasakyan. Matutulungan niya ako para makapamili ng kotse na pwede kong bilhin at babagay sa aming mag-asawa. Makalipas nga ang 1 linggo, may kotse na kami. Nung una si Joshua muna ang nagmamaneho. At nung matuto ako na ang laging gumagamit. Kasama ng mga kaibigan kung saan-saan kami nakakarating. Hindi sila makapaniwala na sa isang iglap nagagawa ko na silang ilibre. Hindi ko nga lang namamalayan sa pagbabago ng buhay naming mag-asawa. Nag-iiba na rin ang ugali ko. Bakit mo namang ginawa yun sa hipag ko? Napahiya yung tao sa harap ng marami. Bakit? Totoo naman ang sinabi ko ah. Kahit kumayod pa silang mag-asawa, hindi sila makakabili ng kotse. Kahit pa totoo yun, hindi mo kailangang ipamukha sa kanila. Bakit parang ako na yata ang kontrabida ngayon ha? Imbis na magpasalamat ang pamilya mo dahil kung hindi sa akin, walang handa ang nanay mo. Kung hindi ko pa alam, noon lang sila nakatikim ng ganun kasarap na handa at mamahaling cake. Hindi naman nila sinabi na ipaghanda mo si inay. Ikaw ang may gusto nun. Alam mong hindi naman mahilig sa magarbong handaan ng pamilya ko. At huwag mong ipagmalaki ang cake mo. Ay nako, sana pala sumama na lang ako sa mga kaibigan ko kesa pumunta sa inyo. Sana nga sa kanila ka na lang sumama. Tutal, pare-pareho kayong mayayabang. Teka nga Joshua, ano bang problema mo ha? Para kang hindi nakikinabang sa mana ko Mula kasi nung magkapera ka, ang laki na ng pinagbago mo. Parang hindi na kita maabot. Nakatungtong ka pa rin naman sa lupa. Akala mo lang yun. Masama bang mag-enjoy ako sa buhay ha? Nakakatapak ka na nga ng ibang tao Kahit na nga mga kapitbahay natin, minamaliit mo na. Para bang hindi sila nakatulong sa atin. Alam mo, ang laki ng problema mo Hindi mo na lang ako hayaan sa gusto kong gawin. At mula rin ngayon, hindi na ako pupunta sa bahay ng pamilya mo. Sa palagay mo kaya welcome ka pa sa bahay nila pagkatapos ng ginawa mo? Parang maliit na problema. Pinalalaki pa nila. Ikaw ang gumagawa nun. Nananahimik na nga ang hipag ko Hindi mo pa talaga tinitigilan.
Nun lang ako nakaganti sa kanya eh. Kaya bakit ko siya titigilan? Masaya ako na mapahiya siya. Tandaan mo sana, kung anong ginawa mo sa iba, pwedeng bumalik sa'yo. Oh, saan ka pupunta? Nag-uusap pa tayo ah. Hindi ka naman nakikinig sa akin eh. Nakikinig naman ako sa'yo ah. Oo nga, pero hindi ka naman sumusunod. Ginagawa mo naman kasi akong walang isip eh. Para naman sa'yo ang sinasabi ko eh. Huwag mo na akong pagsabihan pa. Dahil alam ko na ang ginagawa ko. O yun naman pala eh. Mabuti pa, magkanya-kanya na lang tayo. Nang tumalikod at lumabas ng bahay si Joshua, hindi ko na siya pinigilan. Hindi ko rin naman sineryoso ang pag-aaway namin. Kilala ko naman kasi ang asawa ko na mabilis din maglaho ang galit. Minsan pa nga kahit kasalanan ko pa, siya pa rin ang magsasorry sa akin. Kaya naging kampante lang ako. Lumipas ang mga araw, hindi na kami halos magkita dahil lagi akong wala sa bahay. Minsan hindi ako umalis. Hinintay ko siya para yayain sana siyang kumain kami sa labas. Habang naghihintay, narinig ko na may malakas na kalabog. Mabilis akong lumabas at naabutan ko pa ang batang lalaki na kinukuha ang bola malapit sa kotse. Biglang uminit ang ulo ko at nasigawan ko ang bata. Umiyak naman ito at nagtatakbo pa uwi. Tiningnan ko naman ang kotse kung may gasgas yun. Mabuti na lang wala. Oh Josh, mabuti naman dumating ka na. Bakit late ka na yatang umuwi? Kanina pa kita hinihintay eh. Yayayain sana kitang kumain sa labas. Ano na naman ang ginawa mo? Oh, bakit ba galit ka na naman? Kararating mo lang ah. Talaga bang hindi ka na magbabago, ha? Ano ba kasi ang kinagagalit mo? Kinausap ako nung ama ng batang sinigawan mo kanina. Maraming nakakita sa ginawa mo. Inambaan mo pa daw yung bata na sasaktan. Paano naman kasi? Tinamaan ng bola niya ang kotse natin. Hindi naman yata nagasgasan para magalit ka ng ganun. Gusto mo bang mareklamo ka? Baka sila ang ireklamo ko. Iba talaga nagawa ng pera sa'yo. Kalimutan mo na nga lang ang nangyari. Nakabihis na ako. Sa labas na lang tayo kumain. Sa tingin mo kaya makakakain ako ng maayos na nangyari? Ang arte mo naman. Kaya lang naman kita niyayayang kumain sa labas para makabawi ako sa'yo eh. Kung gusto mo makabawi sa akin, magbago ka na. Baka dahil dyan sa ginagawa mo, yan pa maglagay sa'yo sa kapahamakan. Dahil lang sa bata na yon, mapapahamak na ako. Kilala ko yung tatay ng bata. Alam kong kaya niyang gawin. Uy, supalpalin ko lang siya ng pere. Tatahimik na yun. Akala mo ba lahat ng tao madadaan lang sa pera, ha? Yun lang naman ang gusto nun eh. Kaya kanya kinausap. Sa tingin mo kaya maliligtas ka ng pera mo? Alam mo, kung ayaw mong lumabas tayo, tumahimik ka na lang. Naririndi na ako sa'yo eh. Bihira na nga lang tayong mag-usap, galit ka pa. Lintik kasing mana yan eh. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagkakagulo. Huwag mo ang masisisi ang mana ko ha. Sabi mo nga noon akin to eh. Inaangkin ko ba, ha? Eh bakit galit na galit ka kapag pinag-uusapan ang natanggap kong mana? Dahil lalo kang ang binago ng pera mo. Alam mo, sa totoo lang, pagod na ako sa pakikipagtalo sa'yo. Oh, ano ang gusto mong gawin? Mabuti pa, magpalamig muna tayo. Doon ka muna sa bahay ng mga magulang mo. Mabuti pa nga. Bahala kang harapin ng mga taong galit sa'yo. Tutal naman, akala mo kung sino ka na. Tahimik lang ako habang pinapanood si Joshua sa pag-iimpake ng mga damit niya. Parang lahat ng damit niya dadalhin niya. Hindi rin siya nagpaalam sa akin nang lumabas ng bahay. Ni hindi man lang ako sinulyapan. Para akong nauupos na kandila na naupo na lang sa sofa. Pinipigilan ko rin na mag-isip na pera talaga ang ugat ng problema. Tinawagan ko na lang si Joy. Sa lahat ng mga kaibigan ko, siya lang ang hindi sumasama sa amin sa mga lakad. Sa palagay ko, siya ang makakatulong sa akin. Pinayuhan niya ako na ibalik ang dating ako na kahit may kayabangan ng taglay,
Hindi naman mapangmata sa kapwa at marunong makisama. Nag-aalala rin siya na baka ito nga ang ikapahamak ko. Pagkatapos naming mag-usap, pinag-isipan ko ang mga sinabi niya. Pero mas nangingibabaw pa rin sa akin ang pagiging mataas dahil may pera pa ako. Ilang araw ding hindi tumatawag si Joshua. Sinubukan kong tawagan siya pero hindi naman niya sinasagot. Ayoko naman kasing puntahan siya sa kanila dahil alam kong galit sa akin ng pamilya niya. Nag-chat na lang ako sa mga kaibigan ko na lumabas kami para malibang naman ako. Pero lahat sila may kanya-kanyang lakad. Plano ko sanang ako na lang mag-isa. Pero pagtingin ko sa lalagyan ko ng pera, ilang libo na lang yun. Ito na lang ang pera ko. Saan napunta ang mga yun? Parang 2 buwan pa lang mula nang matanggap ko ang pera. Ubus na agad. Ano nang gagawin ko ngayon? May mga bayarin pa naman ako ngayong linggo. Hindi nakakasya ang perang ito. Kailangan ko nang magtipid. Dahil kailangan kong magtipid, hindi ko muna ginamit ang kotse ko. Wala na rin kasi akong panggasolina. Yun nga lang tuwing lalabas ako, puro parinig ang mga kapitbahay namin. Minsan pa nga paglabas, puro basag na itlog at bulok na kamatis ang nasa kotse. Napaiyak na lang ako sa inis. Doon ko napagtanto na siguro sumobra na nga ako. Pero hindi ako nagpatalo. Tumayo ako sa gitna ng daan at pinagsalitaan ng hindi magaganda ang mga nandun. Palibhasa kasi kayo. Kahit magkandakuba na sa trabaho, hindi magkakaroon ng ganitong sasakyan. Kung naiinggit kayo dahil nakahiga na ako sa pera, wala na akong pakialam. Mamatay lalo kayo sa inggit. Marami akong narinig na mayabang na raw ako. May humiling pa na sana mamatay na lang ako. May ilang din nagsabi na balang araw babalik ako sa dati kong buhay. Meron din nagsabi na oras na mangailangan ako ng tulong, walang makikisimpatya sa akin. Binaliwala ko lang ang mga yun. Sa isip ko kasi hindi naman talaga ako hihingi ng tulong sa kanila. Hindi ko akalain na kakainin ko lang ang sinabi ko. Isang gabi kasi habang mahimbing akong natutulog, nakarinig ako ng mga kaluskos. Kahit inaantok pa, bumangon ako at lumabas ng kwarto namin. Doon ko nakita ang anino sa sala ng bahay na may hinahalungkat. Napatili na lang ako at doon bumaling sa akin ng magnanakaw. Mabuti na lang mabilis ko naisara ang pinto ng kwarto. Mula sa labas isinalya niya ang pinto. Sumisigaw ako ng tulong. Halos mamaos na ako. Iniharang ko ang cabinet sa may pinto at saka hinagilap ang cellphone ko. Tinawagan ko si Joshua. Nakatatlong ring muna bago niya sinagot. Danica, Josh, tulungan mo bakit ka ako. umiyak? May pumasok na magnanakaw dito sa bahay natin. Kanina pa ako sigaw ng tulong. Wala namang nakakarinig sa akin. Puntahan mo ako, please. Oo, pupunta na ako. Magpapalit lang ako ng damit. Nasaan ka ngayon? Nandito sa kwarto natin. Nasa labas siya at pilit sinisira ang pintuan. Harangan mo ng kahit ano. Sa may bintana ka sumigaw ng tulong para may makarinig sa'yo. Ginawa ko na yan. May nagbukas lang ng ilaw pero walang lumalabas para tumulong. Ano bang klaseng mga kapitbahay ang mga yan? Walang mga pakialam. Hintayin mo lang ako, parating na ako. Huwag mo rin papatayin ng cellphone. Tahimik na sa labas. Baka umalis na yung magnanakaw. Huwag ka pa rin lalabas ng kwarto natin. Naupo na lang ako sa isang sulok habang nanginginig sa takot. Makalipas ang kalahating oras, dumating na rin si Joshua kasama ng mga tanod. Bago siya dumiretso sa amin, dumaan muna siya sa barangay para i-report ang nangyari.
Nang pumasok siya, mahigpit na yakap ang sinalubong ko sa kanya habang umiiyak. Tana, nandito na ako. Akala ko talaga, katapusan ko na. Gaya ng mga napapanood ko na pinapatay ang pinagdanakawan. Siguro, alam ng taong yun na mag-isa ka lang dito sa bahay. Kaya sinamantala naman niya. Mabuti na lang nagising ako. Baka mas malala pa ang nangyari. Nakakasama lang ng loob eh. Bakit wala man lang nagising sa mga kapitbahay natin? Baka meron naman. Kaya lang, naunahan sila ng takot. Maraming paraan para tumulong. Pwede naman sana silang tumawag ng pulis eh. Pero hindi nila ginawa. Huwag mo na silang sisihin. Ano kaya ang nakuha ng magnanakaw? Isa lang kaya siya? Malamang may kasama yon na nasa labas lang at nagbabantay. Mabuti na lang puro display lang ang mga nakuha. Hindi naman nila yung maibebenta ng mahal. Nararamdaman ko na taga rito lang ang pumasok dito sa bahay. Mahirap mambintang. Bakit sa tagal na nating nakatira dito? Ngayon lang nangyari to. Hindi ko kayang ipaliwanag yan sa'yo. Sana naman bumalik ka na dito sa bahay, oh. Natatakot na akong mag-isa eh. Huwag ka na matakot. Babalik na ako dito. Ay, naku, salamat naman. Hindi na rin namin nalaman kung sino ang taong nanloob sa bahay. Wala man lang sa mga kapitbahay namin ang pumunta para mangumusta. Kahit nang ikwento ko ang nangyari sa akin sa mga kaibigan ko, hindi ko man lang sila nakitaan ng pag-aalala. Tinatanong pa nila bakit wala man lang tumulong sa akin. Mabuti pa si Joy nang malaman na nangyari, pinuntahan pa niya ako sa bahay para kumustahin. Sa oras talaga ng kagipitan, dun mo mas makikilala ang mga tunay na nagmamalasakit. Natabangan na tuloy ako sa kanila. Kaya tuwing nagyayaya sila, tumatanggi na akong sumama. Isa pa, wala na rin akong pera. Sinabi ko na rin kay Joshua na naubos na ang perang minana ko. Mabilis talagang gastusin ang perang hindi pinaghirapan. Hindi ko na rin namalayan eh. Di bale, kapag naibenta na rin ang bahay at lupa sa probinsya, magkakapera ulit tayo. Mabilis din mauubos yun kung ganun pa rin ang paggasta mo. Hindi na. Magtitipid na ako at ilalagay ko na sa tama ang pera. Huwag mo munang asahan yun. Wala ka pa namang balita eh. Paano ang mga utang ko? Kailangan ko na kasing bayaran ng mga yun eh. Ako na muna ang bahala sa mga utang mo. Pero mas maganda siguro kung magtatrabaho ka na ulit para makatulong ka sa gastusin dito sa bahay. Hindi na ako pwedeng magtrabaho. Ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga kaibigan ko? Marami na akong pera tapos magtatrabaho pa. Wala ka nang pera ngayon eh. Meron pa naman akong ari-arian sa probinsya eh. Hindi nga natin alam kung kailan yun maibebenta. Pansamantala lang naman ang pagtatrabaho mo. Hindi na no. Sigurado na pagtatawanan ako ng mga nakakakilala sa akin. Kung hindi sana nauna ang pagyayabang mo, hindi ka mahihiya ngayon. Huwag na nga natin tong pag-usapan pa. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko eh. Ilang araw na nga akong tumatanggi sa pagyayaya ng mga kaibigan ko. Baka mahalata nila na wala na akong pera ngayon. O sige, ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Lahat ng mga nagastos mo, ibabalik ko sa'yo. Hindi naman ako naghihintay ng kapalit sa mga ginawa ko at gagawin pa. Alam ko naman yun eh. Pero nahihiya kasi ako sa'yo. Alam ko na malaki na rin ang sakripisyo mo. Huwag mo na munang isipin yun. Kailangan nga lang nating magtipid sa ngayon. Wala namang problema sa akin yun eh. Kaya kong magtiis. Huwag mo lang akong pabalikin sa pagtatrabaho. Siya nga pala, kinukumusta ka ni inay. Sabi ko nga medyo may trauma ka pa sa nangyari. Hindi na ba sila galit sa akin? Hindi na. Nag-aalala nga sila sa'yo eh. Sabi nga ni inay, kapag nasa trabaho ko, doon ka muna sa kanila. Ayoko nga. Baka makita ko na naman ang hipag mo. Hindi ko pala nasabi sa'yo. Nakalipat na sila doon sa bahay nila. May bahay na sila? Oo, nakapagpagawa sila. Sigurado.
Ang yabang ng hipag mo. Pareho kasi kayo eh. Kaya mula pa noon, hindi na kayo magkasundo. Siya naman ang nauna eh. Sinabi ko naman kasi sa'yo, wag mo nang patulan. Kilala mo naman ako na hindi basta papaapi. Yan ang isa pa sa ugali na dapat na binabago mo na. Hindi lahat ng tao sa paligid mo dapat patulan mo. Huwag mong ubusin ang oras mo sa mga ganyang bagay. Alam mo naman na hindi ganun kahaba ang pasensya ko eh. O sige, tama na nga. Papasok na ako sa trabaho. Magkita tayo mamaya. Naiinip man sa loob ng bahay, isa yun sa dapat kong tiisin hanggang wala pa akong pera. Hindi naman ako pinababayaan ni Joshua. Hindi ko nga lang mabili ang mga gusto ko. Lagi rin nagyayaya ang mga kaibigan ko na lumabas pero lagi ko nalang dinadahilan na natroma ako sa nangyari. Mabuti na lang naniniwala sila sa akin. Kay Joy ko lang sinasabi lahat. Alam ko kasi na hindi niya ako huhusgahan ngayong wala na akong pera. Ang sabi lang niya siguro daw leksyon ang nangyari sa akin para mabago ko ang aking sarili. Dahil walang magawa, naisipan ko na lang tawagan si Aling Paz para mangamusta. Tuwang-tuwa naman ang matandang babae nang marinig ang boses ko. Sinabi ko sa kanya na wala na akong pera at baon pa sa utang. Kaya kailangan nang maibenta ang bahay at lupa doon. Hayaan mong payuhan kita. Sa panahon ngayon na marami ang tukso sa paggastos sa pera, kailangan maging matalino ka sa paghawak. Bihira ang pagkakataon na dumating sa'yo, dapat wag mong sayangin. Maraming tao ang gustong mapunta sa lugar mo, pero ikaw ang mapalad na makatanggap ng mana. Hindi nga po ako nakapag-isip ng maayos eh. Akala ko hindi agad mauubos ang pera ko. Hindi ko na ulit gagawin ang mga ginawa ko. Nakakapagsisi talaga. Nung isang araw, may kasama si attorney na tumingin ng bahay at lupa. Masyado namang barat yung balak bumili kaya hindi natuloy. Ayoko naman na ako yung malulugi. Alam naman yun ng abogado kaya hindi yun papayag. Sana meron nang makabili na hindi babaratin. Gusto ko rin naman po kasing makatulong sa asawa ko eh. Wala kasi akong trabaho eh. Sa panahon kasi ngayon, mahirap kapag isa lang ang may trabaho sa mag-asawa. Ilan nga pala ang anak ninyo? Wala pa po kaming anak ng asawa ko, Aling Paz. Nagkasundo kami ni Joshua na hanggat wala kaming ipon, hindi muna kami mag-aanak. Tama rin naman. Kapag nagkapera ka na ulit, pwede ka na magbuntis. Kahit mahirap, mas nangingibabaw pa rin ang saya kapag may bata sa bahay. May plano naman po kami, pero hindi muna sa ngayon. Siya nga pala. Balita ko, umalis na ang tiyuhin mo dito sa lugar namin. Talaga po? Oo, sumuko na rin siya. Alam naman kasi niyang wala na siyang habol. Kung gusto mong magbakasyon dito, pwede naman. Kung sakali naman po na makakabalik dyan, ako na lang ho mag-isa. May trabaho kasi ang asawa ko at malabo na payagan yun ng boss niya. Kung sakaling ikaw lang ang makakauwi dito, huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pababayaan. Alam ko naman po yun. Nung nandyan po kami, asikaso nyo kaming mag-asawa Sana makabalik ka ulit. Hinahanap ka rin kasi ng mga kamag-anak ng nanay mo. Sasabihan ko po kayo kung sakaling makakauwi ako dyan. Matuli na lumipas ang isang buwan. Hindi pa rin naibebenta ang bahay sa probinsya. Kinakapos na rin kami dahil inuna ng asawa ko ang mga utang ko. Napilitan na rin tuloy akong ibenta ang sasakyan namin kahit ayoko. Naging dahilan yun para lalo akong inisin ng mga kapitbahay. Nang malaman yun ng mga kaibigan ko, unti-unti na nila akong nilayuan. Alam ko ako ang lagi nilang topic at hindi ko maiwasang maapektuhan. Humanda sila sa akin kapag nagkapera na ulit ako. Hindi maganda yung pinaplano mong pagganti. Lalo tayong lalayuan ng grasya niyan Ang dami ko kasing naibigay sa kanila. Pinakisamahan ko sila ng maayos at pinasakay sa kotse ko. Tapos ito lang ang igaganti nila sa akin.
Noon pa naman, hindi ko na gusto mga kaibigan mo. Puro pasosyal kahit mahirap naman. Gusto mo kasi makipagsabayan sa kanila eh. Mas masarap pa rin na mamuhay ng simple. Wala na nga silang ginawa kundi magparinig sa Facebook eh. Alam ko para sa akin ang post na yon. Hindi naman ako tanga no. Ayoko lang talaga mag-react. Hayaan mo na lang sila. Balang araw, makakabangon ka rin. Naiinip na nga ako eh. Parang gusto ko na lang ibenta ng mura ang bahay sa probinsya. Basta magkapera lang ako. Huwag kang mainip, matuto kang maghintay. Eh hanggang kailan tayo maghihirap? Hindi naman tayo naghihirap eh. Nakakakain naman tayo ng 3 beses sa isang araw. Sapat na ba yun ha? Mabuti na lang wala pa tayong anak. Dahil kung nagkataon, baka pati siya naghihirap din. Ay, kung may gusto kang bilhin, gamitin mo muna yung pinagbilan ng kotse natin. Eh wag na. Hindi ko naman yun maipapakita sa ibang tao. Dahil lagi lang akong nandito sa loob ng bahay. Sa day off ko, lumabas tayo. Alam kong naiinip ka na rin dito. Ayoko. Mas gusto kong magkulong na lang dito sa bahay. Kaya kung ano-ano naiisip mo eh, ayaw mo na kasing lumabas. Naiinis kasi ako sa mga kapitbahay natin eh. Akala mo naman kung sino ang mga yun. Huwag mo na lang kasi silang pansinin. Pwede ba yun? Eh kung tuwing dadaan ako, nagpaparinig sila. May kasalanan ka rin kasi. Maayos naman dating pakikisama nila sa atin. Wag mo na nga akong sisihin. Nangyari na eh. Tapos na. May iba akong plano. Ano naman? Uuwi muna ako sa probinsya. Doon muna ako habang hindi pa naibibenta ang bahay doon. Alam mong hindi kita masasamahan dahil sa trabaho ko. Nandun naman si Aling Pas eh. Eh makakasama ako. Eh paano kung guluhin ka ng tiyuhin mo? Sabi ni Aling Pas, umalis na sa lugar nila ang tiyuhin ko. Eh sige, hindi na kita pipigilan pa. Mabuti pa nga siguro kung lalayo ka muna dito sa atin. Sumunod ka na lang sa akin kapag pinayagan ka na ng boss mo. Oh, tawagan mo ako para alam ko ang nangyayari sa'yo dun. Hinatid pa ako ni Joshua sa terminal bago siya tumuloy sa trabaho niya. Medyo kabado ako sa pag-uwi ko pero mas magaan na ang pakiramdam ko. Kahit paano makakalayo na ako sa mga taong wala nang ginawa kundi pagtawanan ako dahil sa nangyari. Nang umaandar na ang bus, inayos ko na ang pagkakaupo at naghanda sa pagtulog. Yun lang naman kasi ang gagawin ko sa buong biyahe. Nang dumating ako sa kanto, maraming tricycle na nakapila, hindi gaya nung huling umuwi kami ng asawa ko. Pagkarating naman sa bahay ng tiyahin ko, sinalubong ako ni Aling Pas. Halata sa kanya na tuwang-tuwa siya sa pagdating ko. Hindi ka ba nahirapan bumiyahe na mag-isa? Hindi naman po. Halika na muna sa kusina. May nakahandang merienda doon. Nagluluto na rin ako ng ulam para sa hapunan. Kumusta naman po pala kayo dito? Ayos lang naman. Ay nung isang araw pala, may kasama na namang taong titingin si attorney. Pero hindi na naman nagkasundo sa presyo. Mukha pong mga baratang mga tumitingin ah. Eh sinabi mo pa. O eto, kumain ka muna. Ikukuha lang kita ng tsokolate. Wow! Binutong! Ito ang namimiss ko eh. Wala kasing mabilhan sa amin ng ganito. May ibos pa riyan. Kung gusto mo, gawa yan ng manugang ko. May asawa na po pala ang mga anak ninyo. Yung panganay ko lang. Nung 1 taon lang ikinasal. Eh buntis na nga ang asawa. Excited na rin ako maging lola. Eh, congrats po, Aling Pas ah. Parang nai-imagine ko na ang itsura ninyo eh. Yung biyenan ko kasi, tuwang-tuwa sa mga apo. Salamat, Iha. Eh, nilinis ko na rin pala ang kwarto ninyo na ginamit ninyo noon. Uuwi na po ba kayo sa inyo mamaya? Sasamahan muna kita habang nandito ka. Baka kasi matakot ka eh. Sanay naman po akong mag-isa. Alam mo kasi, mula nang mamatay ang tiyahin mo, marami nang kumalat na kwento sa bahay na ito. Sabi ng ilan, tuwing dumadaan sila, nakikita nila na bukas ang lahat ng ilaw at may naririnig silang tugtog at naaaninag nila sa bintana na maraming tao ang nagsasayaw. Para pong may party. Ganun po ba? Ay ganun na nga, Iha. Tuwing tatangkain nilang pumasok, bigla na lang daw
Namamatay ang ilaw at nawawala ang tugtog na naririnig. Para bang namamalikmata lang sila. Baka naman lasing lang po ang nakakakita kaya namamalikmata. Kahit naman kasi hindi umiinom, nakakasaksi din, lalo na kapag gabi na umuuwi. Wala pa po kasi akong karanasan sa mga multo o kababalaghan. Kaya hindi ko po alam kung maniniwala ako sa ganyan. Naiintindihan naman kita. Mahirap naman kasi talagang paniwalaan, lalo na ikaw, laking Maynila. Nung gabi, hindi ako makatulog. Mabigat din kasi ang tiyan ko dahil sa dami ng kinain ko. Nasa veranda ako at nagpapahangin. Kanina pa rin pumasok sa kwarto si Aling Paz. Habang nakatanaw sa labas, nun ko lang napansin na may ibang poste pa rin na walang ilaw. Kaya madilim ang kalsada. May isang oras na rin akong nasa veranda nang tumawag si Joshua. Kinumusta lang niya ako at agad na rin nagpaalam. Pagod daw siya sa trabaho na naiintindihan ko naman. Kinabukasan tanghali na akong nagising. Nakarinig din ako ng malakas na boses sa baba. Huwag ka na nga magsinungaling pa. Alam ko na dumating kahapon si Danica. Meron nakapagsabi sa akin. Bakit kasi bumalik ka pa sa lugar na to? Hindi naman talaga ako umalis eh. Hindi lamang ako nagpapakita. Para isipin mo na wala na nga ako dito. Tigilan mo na si Danica. Respetuhin mo na lang ang pasya ng kapatid mo. Hindi ako papayag. Sa akin dapat mapunta ang ari-arian ng kapatid ko. Hindi sa babaeng yun na wala namang ambag kay Feli. Ikaw rin naman. Puro problema pang binigay mo kay Manay Feli. Nakarating din sa akin ay binibenta ng babaeng yun ang bahay at lupa na ito. Hindi ako papayag na siyang makinabang. Bakit hindi ka makiusap kay Danica na bigyan ka na lang niya na magpagbebentahan itong bahay? Ayoko na para akong namamalimos. Dapat sa akin lang mapunta ang pera mapagbebentahan. Napakaswapang mo talaga. Hindi na nga nakapagtataka na hindi ka iwanan ng kahit maliit na parte ng kapatid mo. Wala akong pakialam sa opinyon mo, Paz. Mabuti pa umalis ka na lang. Dahil kung hindi, tatawagan ko si attorney para humingi ng tulong sa kanya sa ginagawa mong panggugulo. Sige, gawin mo. Para pati ikaw magsisi sa gagawin ko. Kung ano man yung pinaplano mo, wag mo nang ituloy. Baka ikaw ang magsisi sa bandang huli. Ngayon na nandito na si Danica, magtutuos kami ng babaeng yun. Hindi habang buhay may tatago mo siya. Pabalik ako rito. Ang tindi talaga ng taong yun. Mukhang pera. Aling Paz. Danica, gising ka na pala. Gutom ka na ba? Narinig ko po yung pag-uusap ninyo ni Tio Antonio. Siguro may nakakita sa'yo nung dumating ka at pinarating sa kanya. Sa susunod po na pupunta siya dito, haharapin ko na siya. Huwag kang mag-alala. Nasa tabi mo lang ako kapag kinausap ka niya. Salamat po, Aling Paz, ha. Alam ko na maaasahan ko kayo. Tara na sa kusina. Alam kong gutom ka na. Hindi kita ginising kanina dahil alam kong pagod ka. Nung araw na yun, sinamahan ako ni Aling Paz na dalawin ng mga kamag-anak ni Inay. Iilan na lang pala silang nakatira sa lugar na yon. Ang iba nasa Maynila na rin para magtrabaho. Ang iba naming kamag-anak lumipat na ng tirahan. Mainit naman ang pagtanggap nila sa akin. Nangako din ako na dadalaw ulit sa ibang araw. Pag-uwi namin, naghihintay na sa amin si Tio Antonio. Hindi namin alam kung paano siya nakapasok sa bahay. Pinapaalis na siya ni Aling Paz pero hindi siya umaalis. Wala kang karapatan na paalisin ako sa pamamahay ng kapatid ko. Manggugulo ka lang naman kasi. Kakausapin ko lamang si Danica. Kung tungkol na naman po sa mana, wala akong balak na ibigay sa inyo. Akin to. Tanggapin nyo na lang kasi. Kahit kailan, hindi ko matatanggap na sa'yo iniwan ng kapatid ko ang kayamanan niya. Pinapahirapan nyo lang naman ang sarili ninyo eh. Tinawagan na namin si attorney kahapon. Pwede daw kaming tumawag ng pulis kapag nanggulo ka o basta ka nalang pumasok dito nang walang pahintulot. Gaya nito. Ikaw talaga, Paz. Wag na wag nyo siyang malalapitan. Baka dagdagan namin ang ikakaso namin sa inyo.
Inuubos mo talaga ang pasensya ko. Sige, kung hindi ka madadaan sa pakikipag-usap, Danica, sa ibang paraan ko na lamang dadaanin. Tignan ko lang kung hindi ka magmakaawa sa akin. Hindi po ako nadadaan sa pananakot. Sa gagawin ko, imposibleng hindi ka matakot. Ayaw niyo po talagang umalis, ha? Sige, tatawag na ako ng pulis. Hindi na kailangan. Aalis na ako ngayon. Aalis din pala. Akala ko hindi matatakot eh. Mali nga yata na umuwi ka dito. Baka kung anong gawin ni Manoy Antonio sa'yo eh. Takot lang niya kapag isinuplong ko siya sa pulis. Palitan niyo na lang din po ang mga padlock dito sa bahay para hindi siya makapasok. Sige, mamaya sasaglit ako sa bayan. Huwag na po kayong mag-alala. Hindi na yun babalik. Sana nga. Tatawagan ko pa rin si attorney para ipaalam ang nangyari. Bakas pa rin sa mukha ni Aling Pas ang pag-aalala. Pero hindi ko na lang yung binigyan ng pansin. Iniwan ko na lang siya para maligo. Katatapos ko nga lang nang tumawag naman si Joshua. Hindi ko na lang binanggit sa kanya ang tungkol kay Tio Antonio. Ayoko na kasi siyang mag-alala pa sa akin. May magandang balita nga pala ako sa'yo. Baka sa 1 linggo, makasunod na ako dyan sa'yo. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Nakita ko nga pala mga kaibigan mo nung isang araw. Tinatanong ka nila. Sabi ko lang, nasa bakasyon ka. Mula nung dumating ako dito, inalis ko na sila sa buhay ko. Kaya pala sabi nila, umalis ka ng araw sa GC nyo. Gusto ko kasi ng peace of mind. Nahanap ko naman yun dito eh. Ay mabuti naman kung ganun. Kumusta na pala ang pagbebenta ng bahay at lupa mo? Ayun, puro pala barat ang tumitingin. Siguro kaya binabarat ng mga tumitingin dahil sa mga kwento dito sa bahay ni Tia Feli. Ano naman ang kwento? May kababalaghan daw na nangyayari dito eh. Mula naman nung dumating ako, wala naman akong nararamdaman. Baka piling-pili lang ang pinapakitaan ng kababalaghan. Siguro nga. Saka na lang ulit ako tatawag. Tapos na kasi break time namin eh. Pagkatapos namin mag-usap, nagbihis na ako. Nung magsusuklay na ako, hindi ko na makita ang suklay ko. Naalala ko nga pala, nagsuklay ako kanina umaga sa sala. Parang dun ko iniwan. Ganun kasi ako sa bahay kung saan-saan ko na lang inilalapag. Bumaba ako sa sala at hinanap yun pero hindi ko makita. Oh, may hinahanap ka ba, Iha? Hindi ko po kasi makita ang suklay ko eh. Wala ba sa kwarto mo? Wala po eh. Naalala ko, dito ko yun nailapag kanina. Nung maglinis ako, wala naman akong nakitang suklay. Makakalimutin na rin po talaga ako. May extra pa naman po akong dala. Yun na lang ang gagamitin ko. Hahanapin ko na rin, baka kung saan lang napasiksik. Salamat po, Aling Paz. Paalala ko lang, Iha. Kapag mga personal na gamit gaya ng suklay, lagi lang dapat nasa kwarto mo. Huwag mong hahayaan kung saan-saan mo maipapatong. Opo, mag-iingat na po ako sa susunod. Hinanap ko pa rin sa kwarto pero hindi ko na nakita ang suklay ko. Para yung naglahong parang bula. Mabuti na lang may dala pa akong isang suklay. Malimit kasi kung mawalan nito. Dahil sa pagiging burara ko kaya ako laging may extra. At marami din ako sa bahay. Sabi nga ng asawa ko para akong nangongolekta ng mga suklay. Ilang araw na ako sa bahay ng tiyahin ko at masasabi ko na nag-e-enjoy ako sa buhay probinsya. Nakakapanibago lang na gumigising ako sa umaga na walang ingay ng mga dumadaan na sasakyan at walang mga tsismosa sa paligid. Hindi ko lang inaasahan na isang araw magbabago ang lahat. Nagising ako isang umaga na mabigat ang pakiramdam. Pinuntahan ko si Aling Pas sa kusina para humingi ng gamot. Ang bigat po kasi ng pakiramdam ko pagkagising ko. Para po kung lalagnatin. Kumain ka muna bago mo inumin itong gamot mo. Wala rin po akong ganang kumain eh. Parang punong-puno po ang tiyan ko.
Baka mapano ka kung iinom ka ng gamot na walang laman ng tiyan. Nagluto ako ng champurado. Ito na lang ang kainin mo. Sige po, pipilitin kong kumain. Paborito ko kasi yan eh. Namumutla ka nga. Ngayong umaga mo lang ba yan naramdaman? Opo, kaya nga po ako nagising dahil ang bigat ng ulo ko. Baka nanibago ka lang siguro sa pagtira mo dito. Siguro nga po. Ayoko na pong kumain. Hindi ko po talaga kaya. Nakakailang subo ka pa lang. Para po kasi akong maduduwal eh. May gusto ka bang kainin? Wala po, Aling Pas. Sige. Magluluto na lang ako ng ulam na may sabaw. Babalik na po ako sa kwarto ko. Doon ko na lang din iinumin itong gamot. Aalalayan na lang kita para ka kasing matutumba. Ano pa bang masakit sa'yo? Maliban po sa masakit ang ulo, wala na po. Tatrangkasuhin ka nga siguro. Mamaya, huwag ka nang lumabas ng kwarto mo. Dadalhan na lang kita ng pagkain mo. Sige po, maraming salamat po sa inyo, Aling Pas. Pasensya na po kung naging abala pa ako sa inyo. Hindi ka abala sa akin. Ano ka ba? Tandaan mo yan, ha? Hindi ko nga po pala nabanggit sa inyo. Sa 1 linggo po susunod na ang asawa ko. Mabuti naman para may kasama ka. At matirahan nyo man lang ang bahay na ito bago maibenta. Oo nga po. Nandito na tayo sa kwarto mo. Inumin mo muna ang gamot, ha, bago kita iwan. Sana naman po bukas magaling na ako. Sigurado na gagaling ka na. Pagkaalis ni Aling Pas, sinubukan kong matulog. Ilang sandali pa, hinihila na ako ng antok. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog pero paggising ko, ang bigat pa rin ng katawan ko. Hindi lang ulo ko ang masakit, maging buong katawan. Pagtingin ko sa braso ko, may bukol na gumagalaw sa ilalim ng balat ko. Napapasigaw na ako sa takot dahil hindi lang iisa ang bukol, kundi napakarami nito sa buong katawan ko. Bakit ka sumigaw? Aling Pas! Tingnan niyo po ang balat ko! Mabaging langit! Dalhin niyo na po ako sa ospital! Baka kung ano na ito! Hindi ka mapapagaling ng sinumang doktor, Iha. Kahit siya pa ang pinakamagaling. Ano po ba ang gumagapang na ito? Lakas sa buong loob mo, ha? May kumukulam sa'yo. Ano po? Kulam? Sino ang gagawa nito sa akin? Walang iba, kundi ang tiyahin mo. Ito ang paraan niya para gumante at mapilitan kang sundin ang gusto niya. Tulungan niyo po ako, Aling Pas! Ikaw ang bahala. Matutulungan kita. Binalaan ko ng tiyuhin mo pero hindi siya nakinig. Nabulag na siya ng kasakiman niya. Mapapagaling niyo po ba ako? Oo, may alam ako sa panggagamot sa kulam na minana ko pa sa aking ina. Dito ka lang, ha, may kukunin lang ako. Ilang minuto lang nawala si Aling Pas. Pagbalik niya, may dala na siyang kandilang kulay pula at malalapad na dahon. Pinahiran niya muna ng langisang dahon saka tinapat sa apoy ng kandila. Alam ko na kung kanino lumapit ang tiyuhin mo para ipakulam ka. Ganun pala siya kasama. Dahil lang sa pera, magagawa niya ang ganitong bagay. Ang pera ang laging pinag-uugatan ng kasamaan ng isang tao. Minsan kasi, imbis na tao ang kumontrol sa pera, ito ang kumukontrol sa tao. Gaya po nang nangyari sa akin. Dahil sa pera, naging mayabang ako at naging mapagmataas sa kapwa. May pagkakataon ka pa para mabago mo ang maling nagawa mo. Pumikit na lang ako at pinagsisisihan ng mga nagawa kong pagkakamali noon. Si Aling Pas naman bumubulong ng orasyon habang ginagamot ako. Nang nakarinig ako ng hindi pamilyar na boses, napamulat ako ng mga mata.
May kinakausap si Aling Paz. Parang nakikipagkasundo siya sa kung sino mang kapalit ng aking paggaling. Lumipas ang mga sandali na puro kirot ang nararamdaman ko. Hanggang unti-unti nang nawawala ang sakit sa balat ko at gumiginhawa na ang pakiramdam ko. Nawala na ang mga bukol sa balat ko. Magaling ka na, Iha. Maraming salamat po, Aling Paz. Wala yun, Iha. Anong gusto mong gawin sa Tio Antonio mo? Hayaan na lang po natin. Ayoko na pong gumanti sa ginawa niya. Plano ko po na kapag naibenta na ang bahay at lupa, bigyan siya. Yan ang pinakamagandang gante sa taong gumawa ng masama sa'yo. Minsan na rin po akong naging swapang, kaya naiintindihan ko siya. Wala rin naman akong pinagkaiba sa kanya eh. Meron, Iha. Mas nananaig sa'yo ang pagiging mabuting tao. Nang dumating si Joshua, naikwento ko sa kanya ang pinagdaanan ko. Hindi siya makapaniwalang hanggang sa panahon ngayon meron pa rin gumagamit ng karunungang itim. Labis din ang pagpapasalamat niya kay Aling Paz. Sumang-ayon din siya sa plano ko na bigyan ng tiyuhin ko. Makalipas ang 1 linggo, may bumili na sa bahay at lupa. Gaya ng pangako ko, binigyan ko si Tio Antonio. Pinaabot ko na lang yun kay Aling Paz. Hanggang ng mga sandaling yon, hindi ko pa rin kayang humarap sa kanya dahil sa ginawa niya. Tinupad ko rin ang pangako ko kay Aling Paz na bibigyan ko siya. Totoo na ang pera ang ugat ng kasamaan at kasakiman ng tao. Kung hahayaan kontrolin nito ang buhay natin ang magiging resulta, tayo din ang magdurusa gaya ng nangyari kay Tio Antonio. Nabulag siya sa matinding kasakiman kaya nagawa niyang lumapit sa taong may alam sa karunungang itim. Pero sa huli natalo pa rin siya. Dahil ang may bulok na pag-iisip kailanman hindi magtatagumpay laban sa kabutihan. Sa naging karanasan kong ito, marami din ako natutunan sa buhay. Isa na doon ang pagiging mapagkumbaba. At huwag maging mayabang dahil lang sa nakakaangat sa ibang tao. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Miss Gwen. Sana po kapulutan ito ng aral ng mga nakikinig at makapagbigay na rin ng inspirasyon. Wakas.